Mga kapuso, sa darating na Lunes na po muling haharap si Pangulong Noynoy Aquino sa sambayanan. Iuulat niya ang kalagayan ng ating bansa. Sisimulan po natin ngayong gabi dito sa 24 oras ang pagtalakay sa mga ipinangako at ibinungkahi ng Pangulo sa dalawang nakaraan niyang State of the Nation Address o SONA. Uunahin natin ang mga panukalang batas na isinulong ng Pangulo. Meron ba sa kanilang naisabatas kaya? Narito po ang pagtutok ni Jam Sisante. Marami pa tayong gagawin. Hayaan po ninyong ilatag ko sa Kongreso ang ilan sa mga batas na magpapaigting sa pagtupad ng ating mga panata sa bayan. Maraming hakbang ang hiningi ni Pangulong Noynoy Aquino na isabatas ng Kongreso sa kanyang nakaraang dalawang State of the Nation Address. Malawak na sakop ng programang pangkalusugan ng gobyerno, malakas na kakayahang protektahan ng mga witnesses at whistleblowers at maayos na sistema ng pagbili ng kagamitan ng gobyerno para hindi na maulit ang maanumalyang mga transaksyon. Pero sa pagsasaliksik ng GMA News Research, natagpuan naming matapos ang 2 taon, wala pa sa mga ito ang naisa sa batas. Maraming mga naipasa na sa huling pagbase sa Kamara pero nakabinbin pa rin sa Senado. Meron ding pasado na sa Senado pero hindi pa aprobado sa Kamara. I think it is incumbent upon the allies or the party members in the House and in the Senate to have it passed. Sila yung talagang mag-prioritize nito. Kasi hindi rin maasikaso na rin ng Malacanang. Of course, these are policy statements, di ba? Kasi nga nasa SONA. Paliwanag ng ilang mambabatas, umuusad naman ng mga panukala. Kailangan lang nilang pag-aralan ng husto ang mga ito, lalo pa kung kontrobersyal, tulad ng National Land Use Bill. Kailangan makuha talaga yung pananaw ng mga local government units tungkol dito, no? At kailangan rin ipaliwanag sa ating LGU sa iba't ibang mga lugar yung kahalagahan na meron pong talagang isang master development plan. Umaksyon din naman ang mga mambabatas sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang mga nakaraang SONA. Halimbawa, dahil sa paglahad ng Pangulo sa mga kalabisan sa benepisyo ng ilang matataas na opisyal ng mga GOCCs, naisabatas ang GOCC Governance Act noong June 2011 kahit hindi ito tahasang hiningi ng Pangulo sa kanyang talumpati. Lagi ring naaprubahan sa tamang oras ang national budget sa ilalim ng Aquino administration. Pero kumpara sa mahigit 600 na batas na ginawa sa 3 taon na nakaraang 14th Congress, napakalayo pa ng 24 lang na panukala na naisa sa batas sa 2 taon ngayon ng 15th Congress. Isang tinuturong dahilan kung bakit hindi gaano nakapaglaan ng panahon ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas ay ang impeachment trial ni noong Chief Justice Renato Corona kung saan ginugol ang 44 na araw. Sa kabila nito, naipasa ng Kongreso ang ilang mahalagang panukala tulad ng mga bill na nag-aamyenda sa Anti-Money Laundering Act. Nag-double time, nag-triple time kami ng trabaho. Naging mahirap para sa amin, dumami lang ang puting buhok namin. Noong 1992, binuo ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para masigurong may koordinasyon sa pagitan ng ehekutibo at legislatibo. Ang LEDAC ay pinumumunuan ng Pangulo at kinabibilangan ng Vice Presidente, Senate President, House Speaker at iba pang kinatawan mula sa gobyerno at iba pang sektor. Ayon sa batas, dapat sana'y nagpupulong ang LEDAC bawat kwarto ng taon. Pero simula ng manungkulan si Pangulong Aquino noong 2010, ay 2 beses pa lang nagpupulong ang naturang Advisory Council. Ayon sa isang political analyst, mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng ehekutibo at legislatibo para masiguradong uusad sa Kongreso ang mga panukalang sa paniwala ng Pangulo ay magiging mahalaga sa pag-unlad. Siguro dahil na busy ang executive sa kung maraming bagay, hindi talaga natututukan na nabigyan ng instruction ang Kongreso na ipasa na yung mga mahahalagang batas, lalo na pinangako yon. Paliwanag ng palasyo. While there has not been a meeting for this year, we are in close coordination with both houses. You can see this by the swift passage of the quick action of the Senate when it came to the 2 measures that were needed to avoid the FATF blacklist. Dagdag pa ni Tanyada, patuloy naman ang komunikasyon sa pagitan ng ehekutibo at legislatibo sa pamamagitan ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO kahit hindi regular ang mga pulong ng LEDAC. As long as the PLO is very active, we can receive requests, no, from the executive branch on what priority bills to stress. Pangamba ng ilan, baka maisantabi na ang paggawa ng batas sa pagpasok ng pangatlo at huling sesyon ng Kamara at Senado ngayong Hulyo.
Di raw kaya maging abala na ang mga politiko sa paghahanda para sa 2013 elections. Maliit na lang po ang window, no, para makapagpasa ng iba't ibang mga panukalang batas. Dahil alam naman po natin sa susunod taon, halalan na. So ang tinitingnan po natin from now, from July, as a matter of fact, last week of July na yan, up to December na lang ang possibility na magkaroon ng movement on different laws. Tayo na ang maniningil. At saka, kung dadagdagan na naman yan ng additional promises sa July 23, hahaba ang listahan. Dadami yung ating sisingilin. Gayunpaman, gagawin daw ng parehong Kamara at Senado ang kanilang makakaya para maipasa ang mahahalagang batas. Kasama na ang mga nais maipasa ng Pangulo sa loob ng ilang buwang natitira bago magwakas ang ika-15 Kongreso sa 2013. Congress will coordinate and cooperate with the executive in the implementation of the programs set by the national government. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.